I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, update sa inyong lahat. Nakikita nyo guys, yan si dating Senator Trillanos Trililing. Alam po natin, ito, nako, super dilaws ito mga bes, ha? Anti-Marcos ito. So ngayon, ang pag-usapan dito, ang issue dito mga kababayan, di ba, nung sa panahon during Gloria terms guys, as a President of the Philippines, di ba may ginawang hindi maganda ito si Trillanes. Ay ang pag-aklas, no? Ang tawag sa kanila is magdalo. Di ba? Pero dahil diyan sa ginawa niya, no? Mga ilang araw lang sumuko din naman. Hindi natuloy yung distab na gagawin sana nila. So dahil dito mga kababayan, alam po natin, no? Anti-Marcos po yan. Okay lang yan, anti-Marcos. Hindi natin mababago ang kanilang pananaw. Pero nasa kanila lang yan kung magbago ang pananaw nila, sumuporta sila sa gobyerno o hindi. Pero alam po natin, itong mayroon akong video na in-upload dyan, na talagang pinaalalahanan niya din ang Marcos administration tungkol dito sa mga issue ng pag-aaklas, no? At siyempre, alam po natin, ang matunog yan, si Digong nyo, ha? Ika nga distab, no? So, pinaalalahanan niya lang ang gobyerno ngayon dahil ginawa niya kasi dati ito, no? Alam niyo po yan dahil nabasa ko, mayroon akong video dyan. So dahil dito mga kababayan, alam po natin kung bakit galit na galit ito kay Digong si Trillanes, no? Dahil ito kasi nabigyan ng amnesty, di ba? Ngayon, ang ginawa ni Digong mga kababayan ay binawi niya. Binawi niya ang pagbibigay ng amnestiya kay dating Senator Trillanes. So dahil sa balita ngayon, kumbaga ni-reject, binasura ng korte. Ito basahin po natin para malaman po natin. Siyempre guys, ang channel natin, lahat ng issue na real source na pinagkuhanan natin ay talagang legit po yan. Walang piki-piki dito, especially sa mga magagandang proyekto at nagagawa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr., no? Ang sinabi po dito mga kababayan, basahin natin para kompleto rekado, ano? Amnesty kay Trillanes, balido ng Supreme Court. Alam nyo guys, na-confused ako. Ano ba yung balido? Ito ba yung kumbaga ibinasura, balido. Malalim na Tagalog ito mga besyo, palibhasa blaan kasi ako kaya I don't know Ang sinabi po dito guys, basahin po natin para kumpleto rekado. Manila, Philippines, diniklara ng Supreme Court na balido ang ipinagkaloob na amnestiya kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Tama ba yan? At sinabing labag sa saligang batas ang pagbawi nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Proclamation number 537. Kaya galit na galit si Trillanes kay Digong Pero alam niyo mga kababayan, siyempre, siya ang nakaupo. Kaya pag gusto niya. Pag gusto niyang bawiin or ano man ang gusto niya, kasi minsan nakikita natin, ginagamit din ang kanilang posisyon pag nasa mataas na posisyon sila. Kaya ayan, talaga namang ito si dating ex-president Digong, lahat ng kaaway niya talagang kumbaga binibigyan talaga niya ng ng hindi magandang direksyon sa buhay, katulad ng pagbawi ng amnestiya laban kay dating Senator Trillanes, no? Sabi po dito mga kababayan, anong sinabi? Labag sa saligang batas. Oo nga naman mga kababayan, hindi tayo abogado, pero kung talagang i-analisa mo ito, isipin mo o bulay-bulayin, oo nga naman, talagang sadyang labag sa batas.
kahit sabihin mo mga ano yan, mga anti-government, may karapatan din pa rin sila na mabigyan ng kaukulang, amnestia or pagbabago, di ba? At hindi na nila ulitin yung kanilang mga ginagawa. Ayan po ang batas, di ba? So, sabi po dito guys, nakasaad sa Supreme Court, in bank na hindi basta mababawi ng Pangulo ang ipinagkaloob ng amnestia dahil kailangan ito ng pagsang-ayon ng Kongres. Agay. O, di ba? O, anong papalagay niyo mga kababayan? Tama naman talaga, no? Bawal naman talaga sa saligang batas yan. Yan ang nakalagay sa batas. Di ibig sabihin, hindi pwedeng bawiin. Ito talaga si Digong, may sariling batas eh. Pag gusto. Minsan, dahil forke Pangulo siya, gagawin niya na lang ang gusto niya. Aba. Tandaan po natin, ang batas guys ay pinakamakapangyarihan sa lahat yan. Ang Supreme Court, no? At wala pang nakakahigit dyan. Even the President of the Philippines ay sumusunod din sa batas ng Pilipinas. Sa ponente ni Associate Justice Maria Filomena D. Singh na pinahahalagahan ng Supreme Court, which is ang SC, ang Bill of Rights, at iginiit na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Sinasabi ko na nga ba mga kababayan wala naman talagang hihigit sa batas. Ayan ang of course, except ang ating mahal na Panginoon. Yan ang totoong batas, no? Pag pinarusahan ka ng Diyos, anytime pwede kang malumpo at pwede kang matsugi. Tama naman. Oo nga naman. Mayroon pa ba na mas higit sa sa batas, mga kababayan? Baka yun ang inisip ni Digong dahil Pangulo siya. Siya ang batas. Naks naman. So, guys ang kapalagayan nyo? Mga DDS, magre-react na naman yan. The court also grounded its ruling on the primacy of the Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its official, including the president, are above the law. Ay, wow. Ganun talaga. The court ruled that the revocation of Trillanes' amnesty long after it became final and without prior notice violated his constitutional right to due process. Agay. Dagdag ng Korte Suprema, ang Proclamation number 572 ay labag sa constitutional rights laban sa ex post facto laws at double jeopardy. Agay. Magugunita na inilabas ni Duterte ang Proclamation 572 noong August 31, 2018 at idineklara na walang bisa ang amnestiya na ipinagkaloob kay Trillanes dahil hindi ito nakatugon sa minimum requirements para qualify sa amnesty proclamation. Yan po ang reason ni Digong nyo. Not completed ang mga requirements. Pero ito ang sinabi. Ayon sa Duterte administration, hindi naghain si Trillanes ng official amnesty application form. Hindi rin ito inamin ang pagkakasala sa nangyaring Oakwood Mutiny noong 2003 at Manila Peninsula Siege noong 2007. Alam niyo po yan, Magdalo, pag-aklas ng Magdalo. So, yan ang reason ni Duterte administration, mga kababayan. Pero ito pa. Ito po ang katotohanan, siguro, Gayunman, sinabi ng Korte na may mga ebidensya na magpapatunay na naghain si Trillanes ng amnesty application. Ayun naman pala, ito si Dugong may pagkasinungaling din ito, mga kababayan, parang ako hindi naniniwala kasi iba-iba ang kanyang mga sinasabi. Hindi mo alam kung laging nagmamariwana ito Kasi siya rin naman ang nagsabi. Paurong sulong yung mga sinasabi niya. Nga may kasabihan, tumatandang paurong, de kaya na lang ka. The executive decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application forms of all the other amnesty grantees could similarly no longer be constituted a breach of his right to the equal protection of the laws. Yan malinaw yan guys Iginiit ng Supreme Court which is ang AC na ang Constitution ang mananatiling akla o batayan sa pagbalanse sa presidential prerogatives at ang proteksyon ng karapatan ng bawat
mamayan. Ayan, mga kababayan, ha? So, well, ito Supreme Court na nagsabi, siyempre, mga kababayan, ay ako'y sang-ayon dito. Pero ang hindi maganda dito, parang may sariling batas si Digong. Pag gusto-gusto, alam nyo, pag nasa posisyon kayo, hindi nyo pwede gamitin yung posisyon nyo bilang presidente ng Pilipinas. Ito naman si Digong, abogado naman ito, di ba? Piskal yan. Alam niya kung ano ang batas. Bakit inililihis? Di kayo naloka. Alam nyo, I'm not Trillanes, guys, supporters or followers. I'm just, updating this issue. Or, kasi kailangan malaman din ng sambayan ng Pilipino kung gaano kahalaga ang mga nilalaman ng kontekstong ito para naman sa ganun mayroon tayong napupulot na mga arals. O, di ba? Ito po ay legit. Sabi po ng Remate Online. See? So, yun guys, ang aking latest upload videos sa inyong lahat. Ano po ang kapalagayan nyo? Siyempre, pag pinag-usapan ng korte, ako talagang napapalagay ako. Ewan ko sa mga anti-Marcos na DDS. Hindi mapalagayan. Bakit? Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, pag-inggit, pikit. Bakit? Nga. See you again guys on my next upload video. Bye. And baboons.